Isang magandang umaga sa ating lahat. Naway nasa maayos ho kayong kalagayan habang binabasa niyo ang aking liham. Isang liham na hango sa aking tunay na karanasan. Ako nga po pala si Malu. Hindi ko ho tunay na pangalan. 35 anyos. Isa po akong OFW sa Dubai. May asawa at anak na naiwan sa Pilipinas. Sa hirap ng buhay, nakipagsapalaran ako sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Noong una ho ay nahirapan ako, pero sa kinatagalan ay nasanay na rin ho ako. Anong magagawa ko kung nakapag-asawa ako ng lasenggo at tamad magtrabaho? Si Lando ang aking asawa. Hindi niya tunay na pangalan. Maglalabing-6 na taon na rin kaming kasal at ni minsan ay hindi ko siya nakitaan ng pagpupursige sa pagtatrabaho para sa aming pamilya. May 3 kaming anak at silang lahat ay pinag-aaral ko dahil ayokong matulad ang buhay nila sa akin. Mahirap pa sa daga. Kaya nga'y tinanggap ko na ang alok sa akin ng aking kapitbahay dito sa Dubai. Maglilimang taon na rin ako rito at walang uwi-uwi sa aking pamilya. Ang mahalaga ho ay nakakapagpadala ko ng pera sa kanila. Tiniis ko ang lungkot at pagod, mabigyan ko lang sila ng magandang kinabukasan. Naniwala naman ako na magagampanan ng aking mister ang pagiging ama niya sa aming mga anak. Sapat na sapat ang ipinapadala kong pera sa kanila. Lahat ng sahod ko ay ibinibigay ko sa kanila. Ni piso nga ay hindi ako nagtitira para sa sarili ko. Mga bonus lang ng amo ko ang naiipon ko. Ayoko kasing maghirap ang aking mga anak nang sa ganun man lang ay mapawi ko ang pangungulila at pagkukulang ko sa kanila bilang ilaw ng tahanan. Maayos naman ang buhay naming mag-anak nang umalis ako. Hindi ko lang hulubos maisip na sa pagbabalik ko ng bansa ay makakagawa ako ng kasalanang hindi sa hinagap kong isipin ay magagawa ko. Bago ko umuwi ng Pilipinas, 3 buwan ang nakalipas nang biglang mag-chat ang aming kumpare sa akin na si Fernando. Hindi niya tunay na pangalan, binata at walang anak. Nagkumustahan kami at nabalitaan ko na nasa ibang bansa rin pala siya sa bansang Canada. Sa naging kamustahan namin ay umabot kami sa usapan ng pagkikita. Heto nga at pauwi na ako ng bansa at siya man ay ganun na rin. Napagkasunduan naming dalawa na magkita. Noong una ay parang wala lang naman sa akin ang usapang yun. Hindi naman kasi ako nakakaisip ng kakaiba sa pinapakita ni Fernando sa akin. Medyo close naman kasi kami kahit papaano. Dumating na nga ang araw ng aking pag-uwi. At heto nga hong si Fernando ay masyado kong kinukulit na makipagkita sa kanya. Kaya naman pinagbigyan ko na siya. Nakita kami sa isang fast food sa loob ng airport. Nagkamustahan habang kumakain at nasabi ko ang mga dahilan kung bakit ako nag-abroad. Sa aming kwentuhan, medyo gumaan ho ang aking pakiramdam. Hinawakan niya rin ang kamay ko na kinagulat ko. Iniiwas ko ang aking kamay ng mga oras na yun, kaso mapilit si kumpare. May inaabot siya sa akin na pera na hindi ko alam kung para saan. At nung nagpaalam na akong uuwi, ay sinabi niya sa akin na sabay na raw kami. Habang nasa loob kami ng taxi, hindi ko inaasahang makakatanggap ako ng mga pahiwatig at haplo sa binti mula sa kanya. Kahit nakasuot ako ng pantalon. At sa puntong yun, nahulaan ko agad ang nais niya. Ewan ko ba? Imbis na sitahin ko siya, tila ho na humaling rin ako sa sitwasyon. At kahit malamig ang aircon sa loob ng taxi, ay tila tinupok ako ng apoy. Hanggang sa naging mapangahas siya ng tuluyan nang mabansing wala akong pagtutol ni isa. At hindi lang ko natapos sa taxi ang aming nasimulan. Umabot pa kami sa isang hotel. At hindi ako makapaniwala na nagawa kong hayaan ang aking kumpare na magsilbing asawa ko sa kama.
Aaminin ko po, simula nung araw na yun, hindi ko na siya makalimutan. Hindi ko na makalimutan kung paano niya pinawi ang uhaw ko mula nung mag-abroad ako ng ilang taon na. Matapos nang namagitan sa amin, magkasama kaming umalis ng hotel at pinasakay niya muna ako ng taxi bago siya. Magkaibang barangay kami sa Maynila. Pag-uwi ko ng bahay, tila nawala ang excitement ko nang makitang parang binagyo ang aming bahay. Wala dito ang mga bata at naglalaro sa labas. Halos maluha ako na makita na wala man lang na bago sa aming bahay. Kahit man lang makabili ng bagong gamit ay wala. 5 taon akong nagpakahirap sa abroad, tapos wala man lang nangyari sa mga pinagpaguran ko. Parang gusto ko na ulit bumalik ng abroad sa nakita ko. Pagdating ng mga anak ko sa bahay, niyakap nila ako. Sinabi nila sa akin na walang araw na hindi nagiinom ang kanilang tatay, lalo na sa tuwing araw ng aking padala. Nanlulumo ako at umiyak nang malaman ko ang lahat-lahat. Hindi ko lubos akalain na lulustayin ng aking mister ang mapinaghirapan ko sa abroad, na akala niya ay maayos ang buhay ko roon. Gabi na nang dumating ang magaling kong asawa. Amoy alak at lango pa yata sa pinagbabawal na gamot. Nang makita niya ako, ay gulat na gulat siya. Oho, sinurpresa ko kasi ang pag-uwi ko, ngunit ako pala ang masusurpresa. Sa kagustuhan ng aking mister na yumakap sa akin, ay nandiri ako at tinulak to. Galit na galit ako sa mga pinaggagawa niya, hanggang sa nakatalugan ko na rin ang pag-iyak ko. Kinaumagahan, inasikaso ko ang aking mga anak. Bumili ako ng masarap na ulam dahil ang papayat nila na tila napabayaan lalo. Kasalukuyang natutulog pa ho ang aking mister ng mga oras na yun. Pagkatapos naming mag-almusal, niyaya ko na ang mga bata na magpunta kami sa SM. Gusto kong bumawi sa kanila. Pagdating namin sa SM, pinayagan ko sila na kunin nila ang mga gusto nila, hanggang sa matapos makapamili ang aking mga anak na lalaki. Habang ang bunso ko naman ay naglalaro sa playhouse. Pinag-grocery ko rin sila sa bahay at pinakain ko sa gusto nilang fast food. Pero ang saya kong iyon ay napalitan ng galit nang maabutan kong nagiinom sa labas ng bahay ang aking asawa at ang mga kainuman nito. Nangahalik sana siya sa akin, tinabig ko ang mukha niya. At dahil doon, nag-away kami at nagkasakitang dalawa. Hindi ko lubos akalain na pagbubuhatan niya ako ng kamay. Labis kong dinamdam ang nangyaring yun, kaya umalis ako ng bahay at hindi umuwi sa kanila. Nakipagkita ako kay kumpare at muli kaming nauwi sa isang malamig na kwarto. Pansin ko ang respeto at pag-iingat niya sa aking katawan, lalo na ang mga bahagi na may pasa dahil sa kagagawa ng aking mister. Pinaramdam niya sa akin ang walang kapantay na saya at aliw na nararapat para sa isang babae kahit hindi niya ako asawa. Matapos may mamagitan sa amin, nag-usap kami na babalik na lang ako ng abroad pero hindi siya pumayag. Inalok niya ako na sa kanya na lang ako manilbihan sa bahay niya sa Tagaytay, ngunit hindi bilang isang katulong, kundi asawa. Oho, gusto niya akong asawahin na lang. Hindi ko alam ang isasagot ko. Nasasaktan ako sa mga pinaggagawa sa akin ng aking mister, pero hindi ko naman maatim na iwan ang aking mga anak. 5 taon nga lang akong nawala, parang hindi na sila naasikaso ng tama. Hindi ko naman sila maisasama at alam ko na hindi nila iiwan ang tatay nila. Umuwi ako ng bahay at pinag-isipan ang alok ni Fernando. Sinabi ko na lang sa asawa ko na babalik na ako ng abroad at wala man lang siyang naipon sa mga pinadala ko. At ng oras na yun, tanging 50,000 na lang ang natira sa akin, kasama na dito yung pera na inabot sa akin ni kumpare. Hindi ho ako nagpahatid sa aking mga anak at ayokong malaman nila ang totoo. Sinundo ako ni Fernando ng kanyang kotse at doon nga ay tuluyan na akong sumama rito sa bahay niya sa Tagaytay. Sa unang araw ng pagsasama namin, walang oras na hindi kami sumampa sa kama.
Walang oras na hindi niya ako pinagsawaan bilang parang tunay na asawa niya. Ang oras na yun, wala na ho akong pakialam sa aking asawa. Tanging mga anak ko na lamang ang aking naaalala. Mag-iisang linggo na kaming magkasama ni kumpare noon at ganun lang ang aming senaryo. Sa tala ng buhay ko, aaminin ko ho na kay Fernando lang ako sumaya ng ganito. Mahal ko ang aking asawa, pero hindi sapat ang pagmamahal kung hindi naman kayang panindigan. Alam ko ho na bawal ang aking ginagawa, kaso'y masisisi niyo ho ba ako kung makahanap ako ng tamang lalaki na aalagaan ako at hindi ako sasaktan. Nagpatuloy ang pagsasama namin ni Fernando at kagaya ng napagkasunduan, siya ang magbabayad sa akin. Mas malaki pa ng sinasahod ko sa abroad. Pinadala ko agad sa aking panganay na lalaki ang 30,000 at binilinan ko siya na huwag ipapaalam sa kanilang tatay ang pinapadala ko. Sinabi ko rin na bilhan niya ng mga gusto ang kanyang mga kapatid. Hindi rin ako nakikipag-video call sa kanila kasi baka mabisto nila ako na nasa Pilipinas lang ako at wala sa Dubai. Araw-araw akong nangungulila sa aking mga anak pero wala akong magawa. Gustuhin ko bang sabihin sa kanila ang totoo, pihadong kakamuhian nila ako, lalo na ang aking panganay dahil pumatol ako sa ninong niya. Naging tunay kami mag-asawa ni kumpare sa bahay na iyon. Hanggang sa dumating ang kinakatakutan ko. Ang mabisto kami ng ate na kumpare. At galit na galit siya sa akin. Inaway niya ako dahil kilala niya ang asawa ko. Pinagbantaan niya ako na isusumbong daw niya ako sa aking mister. Ngunit naawat naman siya ni Fernando. Nag-away silang magkapatid dahil pinagtanggol ako nito. Pero hindi ako dapat mapanatag. Gayong may nakakaalam na ng aming sikreto. Ano ho bang gagawin ko? Kung labis-labis na akong naging masaya sa piling ni Fernando at hindi ko na rin ho siya kayang iwanan. Pero natatakot po ako na baka malaman ng aking asawa at isuplong niya ako sa batas. Lalo na't legal kaming mag-asawa na dalawa. Sa mata ng Diyos at sa batas, kaming dalawa ay pinagbuklod. Hindi ko naman ho pwedeng sabihin na sinasaktan niya ako dahil naghilom na ang mga pasako at isa pa, hindi rin ako nagsumbong ng araw na yon sa takot na maskandalo ang aming pamilya. Gulong-gulo na ho ako sa sitwasyong aking nasadlakan. Gusto ko na lang sanang umuwi sa mga anak ko at kunin sila, kaso hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin ng mag-isa. At mas lalong hindi rin papayag si kumpare na maghiwalay kami, gayong napag-alaman kong nagdadalang tao rin ako at siya ang ama. Alam kong sa kanya ito dahil simula nang umuwi ako ng bahay ay walang namagitan man lang sa aming mag-asawa, kundi puro away lang. Sana'y mabigyan niyo ho ako ng magandang payo. Lubos na umaasa, Malu.